Ayun guys, kung kukuha kayo ng NBI clearance, dapat alam nyo to para kayo ay makatipid sa inyong mga gagastusin, babayaran. Para hindi na po kayo pupunta sa mga agent or kaya sa mga nag-aalok ng online NBI clearance. Ito lang yung dapat nyong gawin. Panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Ayun nga guys, di ba madalas pag kumukuha tayo ng NBI clearance, pumupunta pa tayo dun sa mga agent or mga ahente na nag-aalok para kumuha tayo ng online NBI clearance. Pero alam mo ba na pwede na ikaw na lang mismo yung mag-fill up for NBI clearance at dadalhin nyo na lang sa NBI or sa pinakamalapit na NBI ninyo. Ayan, ganito lang ang gagawin natin. Una, ganito lang gagawin nyo. Pumunta lang kayo sa website na to. Ilalagay ko na lang sa comment section o kaya sa descriptor ng YouTube para pipindutin nyo na lang siya. Then yan, pag napindot nyo siya or nakapunta na kayo sa website na yan, ito yung lalabas. Yan. English or Tagalog, pili na lang kayo kung anong gusto nyo. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Then, ang pipindutin ko dito is English. Then, agree nyo lang. Then dito, meron kayo makikita na dapat yung tandaan. Then, kailangan meron po tayong dalawang valid ID para ipapakita po natin pag-claim po ng ating NBI. Ibig sabihin, dalawang government-issued ID. Yan po yan. Yan, driver's license, passport, voters, unified ID, SSS. Yan po yung mga valid ID po natin. Yung mga primary ID po ang kailangan po. Kaya kailangan po, kung wala daw po, pwede po kayong magpakita ng birth certificate na valid kinuha sa PSA. Then yan, pag okay na po, i-close nyo lang po yan. Then ayan na. Dito po ay, kung meron po kayong account, mag-sign in lang kayo. Pero kung wala po, magre-register po muna tayo ng ating account. Dito sa baba, may nakalagay nga dyan kung yes or no. Kung meron kayong 2024 to present na NBI. Kung wala naman po, inon nyo lang. Then yan, pag ninon nyo po, pipil upan nyo lang po yung mga nakalagay diyan. Gender nyo, birthday, pangalan nyo po, pa-double check, cellphone number, email, then gagawa kayo ng inyong password. Kaya lagi, tandaan nyo po yung email nyo at inyong password na ginamit. Then, pindutin nyo lang po itong read and agree. Then, pindutin nyo lang po yung sign up, then agree, then dito po may dadating pong OTP. Kung ano po yung number na ginamit nyo po dun sa pinil up ninyo, may dadating po ng OTP. Hintayin nyo lang po. And then, pag may dumating na, yan, ilagay nyo po yung OTP, then submit. After pong masubmit, meron dyang email confirmation para ma-activate po ang inyong account. Ibig sabihin, pupunta kayo dun sa email na ginamit nyo. Yan. Pag nakapunta na po kayo dito sa email na ginamit nyo, i-bring down nyo lang, ayan po yung account activation. Pindutin nyo lang po yan. Pag napindot nyo na, lalabas to, yan. Pwede na kayong mag-login. Ayan. Pag naka-login na kayo, ito yung lalabas. Yung email at yung password na ginamit nyo, is-sign in nyo lang. And then, pag naka-sign in na, ayan, may information na dyan lalabas. Ito yung pinil up ninyo. Pipil upan nyo na lang yung walang pa sa mga nandyan. Yung mga may asterisk na pula. Yun yung mga importante. Yan, tulad ng birthplace, citizenship, yan, pati yung contact details, kung saan kayo nakatira. Then, pangalan ng asawa nyo, kung kayo'y married, at kung saan pinanganak. Yan. Then, pangalan po ng inyong magulang. Okay, pipilapan nyo lang po lahat yan. Pag napilapan nyo na po, dire-diretso lang po kayo. Other information po, yung kung saan kayo kung ano yung inyong educational attainment, office, kung anong trabaho ninyo, religion, timbang, bigat, yan po. Pilapan nyo lang po lahat yan. Kailangan po lahat ng may asterisk na pula, kailangan po may fill up. And then, kung wala na po tayo, pindutin nyo lang po itong save information pag napilapan nyo na po lahat. And then, ito po yung lalabas. I-double check nyo po kung tama po ang lahat, lalo yung spelling po ang pinakamalaga dyan, bago nyo po siya i-submit. Eh, di kung okay na, submit nyo na po. Pagka-submit, ito na po yung lalabas. Ayan.
apply for clearance or edit information. Kung may mali po sa inyong na-type, may maling spelling, i-edit nyo po ang information. Pero kung tama po ang inyong na-fill up, apply for clearance. Then yan po, lalabas po yan, i-close nyo lang. Then may lalabas po dyan kung saan kayo kukuha ng NBI. Kami po, pinakamalapit po na NBI clearance dito ay sa Balayan. Kaya po nilagay namin ay Balayan, Batangas. Then yan, sa Balayan po, ito po, lalabas na po yung mga schedule or mga slot na may available pa. Ayan, dito po sa amin, ang dami pang slot. Kaya yon, di bahala na po kayo kung kailan nyo gustong kunin yung NBA ninyo para ipe-present nyo na lang. Pag meron na kayong schedule, then ito po yung lalabas. Ayan na, depende po sa inyo kung ano ang inyong gagamitin for payment. Madami naman pong pagpipilian at halos lahat naman po ay available naman sa atin. And nandito po nakalagay, ang babayaran nyo lang po is 130 pesos. Kasi pag sa iba, pag kumuha pa kayo, parang nasa 350 to 400. Pagkakaalam ko po ha, or 250. Pero yun po, ito po yung mga for payment na pwede nyo gamitin. Bank, over the counter, online bank, cash payment. Ayan. Then, EasyPay, 7-Eleven, pwede rin po sa Visa, Visa, Mastercard, GCash, yan, pinakamadali GCash. Paymaya, pwede rin daw sa ShopeePay, Dragon App, yan po. Pipili naman po kayo, alam ko naman, halos lahat naman tayo may GCash, o kaya may Paymaya. Ang gagamitin po namin pang payment ay Paymaya. Depende po namin yung Paymaya, then proceed nyo lang po. Then sa Paymaya, yan po, pag na-proceed to pay, may lalabas pong QR code. Yung QR code na yan, i-scan nyo po sa Paymaya. Then, i-scan nyo lang po yan. Ayan. Diyan po sa Paymaya, di ba po 130 lang ang ating babayaran, meron po siyang additional service po. Hindi po yun sa kundi sa bayad po na, sa paggamit natin ng Paymaya. Hindi po siya bayad dahil may charge po si NBI, kundi charge po ng ating ginamit na online payment plus 4 pesos po na service fee. Ayan. And then, i-paid nyo na lang po. Then, yan po yung lalabas. Pag na-paid nyo na, yan ay ipapakita nyo plus 2 valid ID po. Ano po? Ayan. Pumunta na lang kayo sa NBI. At least, nakatipid kayo ng service fee para sa mga ahente or mga naggagawa ng NBI. Ayan. Hopefully po, nakatulong ang vlog na to. Maraming salamat po.